Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Tyler Stone. Yes, alam ko, sabihin natin na ito, All Filipino Cup pa tayo, magpapasko pa lang, hindi pa tapos ang All Filipino Cup. Pero mga kabrods, hindi nyo ba alam na ito pong San Miguel Beermen, syempre, nagpe-prepare na rin sa next season. Yes, dahil gusto nga nilang makuha ito pong si Tyler Stone bilang maging import nila. Yes, kung matatandaan nyo, ito pong si Tyler Stone, dapat ito yung magiging import ng SMB dati. Hindi lang yun natuloy, naudlot mga kabrods noong November 2023 rin. Yes, 2 years ago na rin mga kabrods, and yun dahil nga sa fatherhood, dahil nga syempre mag-aasikaso siya sa kanyang asawa and sa kanilang magiging baby. And yun, si Ivan Aska ang nag-step up noon, and siya yung pumalit kay Tyler Stone, si Aska. Pero ito pong si Tyler Stone, sabi nga nila kung ito yung naging import ng SMB that time, baka ito pa yung mag-champion dati, yung SMB. Dahil ito nga si Tyler Stone, one of the best import nga at inaabangan ng lahat ito dito sa PBA 2 years ago. Pero yun nga naudlot. Tapos hindi na ito ulit nakabalik ng SMB. Pero ngayon, naglalaro ito sa Benfica sa Portugal. Yes mga kabrods, ang ganda dyan at ang ganda pa ng ginagawa dyan ni Tyler Stone. Isipin nyo ba naman, 6'8" na power forward na kayang bumira ng tres, napaka-athletic na player. Ang ganda ng quickness, yung speed, yung agility nito mga kabrods, yung court vision, yung athleticism, yung kanyang pagiging team player ay andon na rin mga kabrods. Tapos ang ganda pa sa mga alley-oop passes, ang ganda rin sa mga alley-oop dunks. Kaya etong si Tyler Stone talagang full package na makukuha sana ng SMB noong 2023. Hindi nga lang natuloy mga kabrods. Excited nga rin yung mga fans dahil makikita nyo sa ensayo pa lang, sa mga clips na pinapakita natin, sa ensayo pa lang ng SMB ay talagang napapamangha na rin sila dito kay Tyler Stone. Kaya nga mga kabrods, magandang senyalis ito na habang ngayon pa lang All Filipino Cup pa lang, kinokontak na nila si Tyler Stone. Parang habang maaga pa, yung chemistry ay naandun na rin. Tapos hindi na rin ito magkaroon ng mga conflict katulad na lang ng nangyari sa kanya last 2 years ago na hindi nga natuloy sa San Miguel Beermen. Secure na ito ng SMB. Ayun na rin din kasing kumuha ng mga iba't ibang imports. Yes, alam din naman natin ng SMB, hindi yan mapapakali ng isang import lang. Pero sa ganda na pinapakita ngayon ni Tyler Stone sa Portugal, mga kabrods, gusto rin nang makuha ito ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin kung gaano kalakas din ito pong si Tyler Stone. Kaya nga dito sa mga SMB fans, magandang senyalis ito para sa kanila dahil ito na, dadating na yung pinakamagandang import na makukuha ngayon ng SMB ngayong 2025 na si Tyler Stone. Kaya nga mga kabrods, syempre, isipin nila ano ba yung mga pwedeng maitulong na ito ni Tyler Stone. Both offense and defense, ilista mo na para kay Tyler Stone. Ang dami kasi mga imports na nangyari at dumaan dito sa SMB, pero ito talaga yung player na nasa practices pa lang, mga kabrods, ramdam na nila yung serbisyo na ito ni Tyler Stone. Kaya nga sayang na sayang at nakakapanghinayang din talaga noong 2023 na ito. Sabi nga rin nila Coach Leo Austria that time, napakasayang nga daw na hindi nga si Tyler Stone yung naging import nila. Si Ivan Aska yung pumalit, pero iba pa rin daw yung Tyler Stone na pinapakita nung ensayo that time. Pero dito sa SMB mga kabrods, alam din naman natin, ang lakas na nila. Baka back to back pa ngayong All Filipino Cup yung championship. Pero ito mga kabrods, hindi lang naman yan. Ang gusto nila, maging tripit pa dito sa Governors Cup 2026 with Tyler Stone. Kaya ikaw mga brods, Tyler Stone to San Miguel Beermen, comment mo lang opinion mo dito mga brods. At isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga, Jamie Malonzo. Yes mga kabrods. Ito po kasi si Jamie Malonzo, balik gilas duty na naman. Kahit nga despite sa mga nangyari sa kanya, na inalis ang Ginebra, umalis sa Ginebra, tapos pumunta ng Kyoto Hanaris sa Japan, pero 5 games lang, inalis na yung kontrata niya doon. Mga kabrods, kahit ganyan, winelcome nga daw siya ng mga Gilas players, maski sina Coach Tim Gon dito mga kabrods, kahit yun na yung mga naging issue sa kanya. Yes mga bro, syempre welcome na welcome pa rin naman yan si Jamie Malonzo dito sa atin, maski sa Gilas Pilipinas. Kaya nga sabi nila, ayun din sa reports,
and rumors natin mga kabrodza na ito pong Barangay Nebra San Miguel parang nahuhulog na rin yung loob dito kay Jamie Malonzo, parang naaawa na rin, and parang kailangan din kasi nila ng isang Jamie Malonzo ngayon. Struggling ngayong All Filipino Cup season, tapos nawala pa yung mga 5 players na dito sa Nebra, di ba mga kabrods? L.A. Tenorio, ito pong si Bon Pesumal, Maverick Amisi, Jamie Malonzo, di ba mga brods? Yung mga players na yan ay napakalaking bagay niyan. Kailangan mong maibalik din talaga si Jamie Malonzo dahil bago nga ito umalis, siya yung leading scorer, one of the leading scorer rin ng Barangay Nebra that time. Kaya malaking bagay na makuha ulit ng Hinebra ito. Kung hindi man siya nag-fit doon sa Japan, sa Kyoto Hanarits, pero mas fit talaga siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya nga 'di ba hindi pa rin siya inaalis sa Gilas full lineup natin mga kabrods. Kaya ito, syempre sa tagal niyang magpa-practice dito, mga 2 weeks dyan magpa-practice bago yung laban natin sa Guam next week mga kabrods, yes, pati sa December. And ito mga brods, 2 games yan. Syempre hindi pa ba makukuha ng loob ni Jamie Malonzo yung Hinebra dyan, yung management dyan, yung sina Coach Tim Cone and Boss Al dyan? Syempre mga brods, pwede nilang patagong makapag-usap, patagong mag-uusap sila na ma-release sana ito pong ban ni Jamie Malonzo para nga sa Hinebra rin ito. Alam din naman natin na malakas ito pong Hinebra, ito pong si Boss Al kay Kume Willie Marshall. Kaya hindi na rin ako magugulat mga kabrods kung ito pong si Jamie Malonzo ay babalik ulit sa Hinebra this season mga kabrods. Alam din naman natin ng Hinebra gustong gusto rin nila ng mga ganitong player na katulad ni Jamie Malonzo. Kahit na mga ganyang issue na yan pero meron ka ng championship experience, babalik ka ng Barangay Nebra San Miguel. And may mga reports din and rumors tayo na parang si Sten din inaayos na rin ito ng Hinebra, inaayos na rin para makabalik dito sa Barangay Nebra San Miguel. Struggling ang Hinebra, sabi nga rin ni Scotty Thompson, ang tagal na nilang di nagcha-champion, tapos alanganin pa sila ngayong elimination round, baka malaglag pa sila, hindi makapasok ng playoffs, di ba mga brods? Dismayado na naman yung mga fans na ito. Kaya nga mga kabrods, kung gusto nyo ng panibagong persa, mas maboost sana ito pong Hinebra, dapat ibalik nila ito pong si Jamie Malonzo. Yes, alam din naman natin pagkakamali rin naman niya yun na pumunta ng ibang bansa, iniwan ng Hinebra. Pero mga kabrods, opportunity lang naman yun. Business is business lang naman para sa mga players na ganyan. Syempre, may freedom of choice din sila na paano pagandahin ng kanilang career at paano makakuha ng maayos na sahuran. Kaya dito sa Barangay Nebra San Miguel, sana maintindihan nila yun. Pero syempre, sana nga makuha nilang loob neto po ni Boss Al and Coach Tim Cone ng agent ni Jamie Malonzo. Kaya sa tingin nyo mga brods, dapat bang maibalik ng Hinebra ito pong si Jamie Malonzo? At sa tingin nyo, dapat bang isang tabi na yung mga issue na yan mga kabrods para nga maibalik si Jamie Malonzo? At ito, good luck sa Gilas Pilipinas at sana ma-prove ni Jamie Malonzo and magpakitang Gilas sana siya, lalo dito sa Gilas Pilipinas games natin. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang, I'm out.